magpakapangulo ka ng bansa. Hindi kailangan ng mabait, kinakailangan pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto eh. Yung sinasabing si Bongbong Marcos ay mabait. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Ay yun eh, hindi naman kasinungalingan yun. Totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader. Kinakailangan ka maging pangulo. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero ano mo, siguro dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala eh. Doon sa pinag-uusapan uli natin tungkol doon sa resignation of the cabinet na kung saan ang banggit nga po ninyo, ikaw mismo ang may problema. Well, the critic says, dapat ikaw ang mag-resign. What about it? Anong inyong take doon? Ayan ang nangingibabaw na sentimiento sa social media. Ako naman, yung aking komento na it's a cosmetic change, tila tumatama, Henry I do not want to trumpet on my own foresighting. Pero tingnan mo naman, na-retain yung buong economic team. Karapatan niya yun, siya presidente. Pero may karapatan din tayo na magsalita. Yung economic team ang nagtulak sa kanyang pumirma dito sa unconstitutional 2025 budget And then all of them na-retain. So yun yung sinasabi kong cosmetic change. Bakit nagre-react ng ganoon ang gobyerno sa aking naging pahayag? Dahil ba tumama yung aking foresighting na cosmetic change lamang ito? Pangalawa, pinag-resign mo ang buong gabinete. Ilan lang naman pala ang papalitan mo. Hindi ba you have created an air of instability nung hiningi mo ang resignation ng lahat ng iyong gabinete, tapos pwede naman palang magpalit ka with surgical-like precision na mga department heads or sekretaryo mo sapagkat tukoy mo naman pala kung sino yung mga non-performing or underperforming. Why demand the submission of the courtesy resignation or the resignation of your entire cabinet? So bumabalik ngayon sa kanya yung punto ng mga netizens na hindi talaga ma-solve ng resignation o pagtetender ng courtesy resignation kung yung mismong appointing power, yung mismong may mandato, ayaw niyang gamitin yung kanyang liderato bilang halal na pangulo. Ano ba ang dapat na tinataglay? Hindi lamang karakter, kundi strategiya, taktika, sa pamamalakad, sa kabuuan, at samahan na natin ng kaalaman at kahusayan sa panunungkulan bilang Pangulo. Ano ang hinihingi para maging mahusay at magiting kang Pangulo? Unang-una yung sinasabing si Bongbong Marcos o si Pangulong Bongbong Marcos ay mabait. Yun hindi naman kasinungalingan yun. Totoo yun. Subalit pagka ikay presidente na, Henry, hindi ka kinakailangan mabait. Kinakailangan ka maging leader. Kinakailangan ka maging pangulo. Magpakapangulo ka ng bansa sapagkat hindi ka na yung ordinaryong tao. Halal ka na Ikaw na yung ama ng bansa. At bilang ama ng bansa, kapakanan ng bawat anak mo, ng bawat Pilipino, ang dapat araw-araw na iniisip mo pagkagising mo hanggang sa matulog ka kahit hanggang nananaginip ka. Hindi yung kapakanan ng mga nakapaligid sa iyo na mabait kay aabusuhin ka. Ang nangyayari, ang naaabuso ang mamamayang Pilipino. Tama yung direksyon nung simula, nung kampanya hanggang nung mga unang araw. And I take pride, Henry, that when I was still there, at it's a relatively short time, 79 days, pero wala namang ganyang kagulong administrasyon ng aking panunungkulan. And I take pride. At yun nga, hindi kailangan ng mabait, kinakailangan pangulo ka. You have to exercise your mandate. Kanya ka nga binoto Naniwala at nakinig at pinanghawakan
lahat ng mabubuting salitang sinabi mo nung kampanya, yung unity at continuity, nasa na yun, basag na. And here we are now, ang pagkatapos ng halalan doon sa isang podcast niya, ay he's extending the hand of peace, reconciliation, and unity. At kapag mayroong nagpapahayag lamang ng kanyang saloobin ng ordinaryong mamamayang Pilipino, ganyan ang magiging tugon ng kanyang mga kasama sa gobyerno. Yan ba ang nag-aalok ng peace? Yan ba ang nag-aalok ng reconciliation? Yan ba ang humihingi ng pagkakaisa? Naalala ko yung isang kasabihang familiarity breeds contempt. Masyado bang naging yung binabanggit ninyong mabait, masyado bang naging accommodating sa mga kaibigan at sa mga ninyo, mga taong nakapaligid ang Pangulo sa kanya, yung kanyang kabaitan ay naabuso? Matagal lang inaabuso yun, nakikita naman natin Pero uulitin ko, hindi ito personal na. Presidente ka na ng bansa. Ang anak mo ay 110 million Filipinos. Dapat araw-araw, pinili mo yan You offered yourself to lead this country. Nung halalan, nung kampanya, nung pinili ka, wala na, ibang tao ka na. Interes na ng Pilipino ang dapat isinusulong mo araw-araw. Kahit meron kang kaibigan na malapit na hindi mo na mapapagbigyan, dapat maunawaan yun ang kaibigan mo. Sapagkat hindi ka naman binoto at inilagay dyan para maging presidente lamang ng iilan. Ikaw ay presidente na ng lahat ng Pilipino. Bumoto sa'yo o hindi. Yun ang masaklap na katotohanan. Kaya dapat, tingnan mo ng pantay-pantay, pati yung hindi bumoto sa'yo, pati yung bumoto sa'yo, at maglingkod ka ng tapat. Yun naman ang dapat nang gawin ng lahat. Whether presidente ka, senador ka, kongresista ka, hindi yung interes o kapakanan ng iilan. Hindi natin maiwasan, Henry. Babalik tayo dito sa national budget. Bakit mo hinayaan na mamanggel beyond recognition itong 2025 national budget? Bakit? Marami ka siguro hindi mahindian na alyado, kaibigan, inuna yung interes ng politika kaysa sa interes ng ating bansa. Unconstitutional yan. Nakapagpasa ka, ipinasa mo, pinirmahan mo. Ang isang tao ng budget na higit na malaki, yung pondong ibinigay sa public works na malinaw na paglabag sa ating saligang batas, sa Article 14, na ang education sector ang dapat ang merong pinakamalaking budget priority at allocation sa lahat ng departamento. Pinirmahan mo pa rin So anong nangyayari? Hindi na interes ng Pilipino yan. Kulelat na nga tayo pagdating sa edukasyon Binawasan pa ng 31 billion pesos yung ating education sector for 2025. At bukod dyan, lagi kong sinasabi, maraming Pilipino at kasama ako doon, Henry, we are just the one hospital bill away from poverty. Tinanggalan mo pa, binigyan mo ng zero funding ang PhilHealth. Payan ba'y masasabi mo, interes ng Pilipino ang iyong sinusulong?